Sa panahon ngayon, bawal ang marupok. Ulitin natin, sa panahon ngayon, bawal ang... Kaya siguro kung magbabatayan natin yung mga Facebook posts, tweets, reels at memes ng mga kabataan na kagaya ninyo, makikita natin na pinapaalala sa atin na nasa panahon tayo, nabubuhay tayo sa panahon na hindi madali yung basta-basta magmahal. Yun din siguro yung dahilan kung bakit mas madalas tayong in love sa mga tauhan sa pelikula, nobela at telebisyon. Na-in love tayo halimbawa kina Carson at Tio. Na-in love din tayo kina Katniss at Tita ng dahon. Na-in love din tayo kina Clay at Fidel. Clara at Ibarra. So, na-in love tayo sa mga hindi totoong tao. Na-in love tayo sa mga pahina ng palimigan. At walang mali doon. Dahil ang isa sa gampanin ng literatura ay ang magbigay, magparanas ng pakiramdam sa mga tao. Pero paano nga ba lumilikha, kumakatha ng mga kamahal-mahal na tauhan? Paano nga ba naisusulat ang mga kanais-nais na mga tauhan, kagaya ng mga nabanggit natin? Noong nagsisimula akong magsulat ng dula, hindi ko iniisip kung ano yung sagot sa mga tanong na ito. Sumusulat lang ako ng dula na hindi ko alam kung paano nga ba kinakatha ang mga lovable and relatable characters. Ngayon, isasain natin, paano nga ba kumakatha ng mga kaibig-ibig na tauhan? Una, minamahal natin ang mga tauhan na may maigting na desire o goal. Ayan, dahil sa totoong buhay, tayong mga tao, may kanya-kanya tayong gustong makuha. Meron tayong mga personal na meeting. So, nafo-fall tayo doon sa mga characters na gagawin ng lahat para magtagumpay sila. Halimbawa, si Maria Isabela, si Maria Isabela, tamburion ng mga tala. Ayan. Sa dulang ito, maigting ang kagustuhan ni Maria Isabela na mapansin siya ng isang binata na palaging nakapikit. Nakapikit yung binata dahil nakalaan lang yung kanyang mga mata sa mga bituin. So, hindi papayag si Maria Isabela na hindi siya mapansin. Kaya ang ginawa niya, nagpagawa siya ng isang higanteng saranggola kung saan pwede siyang sumakay hanggang sa makarating siya sa alapaap. Si Professor Dimandal naman, sa dulang ang goldfish ni Professor Dimandal, ay mayroon ding marugdog na gold. At yun ay bigyang hustisya ang pinatay niyang goldfish. So gagawin niya ang lahat. Kasi Hoda na i-autopsy pa yung isda para lamang malaman ang katotohanan. Nafo-fall din tayo sa mga tauhan na may ulirang katangian. Sila yung mga tauhan na nagpo-possess ng characteristics na hinihiling natin na sana mayroon din tayo. At kadalasan, sila yung umaako sa mga tungkulin na walang gustong gumawa. Halimbawa, si Batang Matadero, sa dula ulit na si Maria Isabela at ang Tamburion ng mga tala. Wala naman siyang mapapala, pero sinamahan niya si Maria Isabela sa loob ng 60 taon ng paglalakbay para makahanap ng mga materyales na bubuo sa higanteng Tamburion. Sa dula naman, nakasaray Duma, si Suligan ay isang ulirang anak. Sa murang edad,
Si Sullivan ay mayroon ng kakayahan at tapang na ipaglaban ang kanilang ang kanilang ancestral land. Sa isang eksena, natatandaan ko, si Sullivan mismo ang humarang sa nakaambang baril ng mayor. Nafo-fall din tayo sa mga tauhan na may kapansing-pansing kapintasan. Nai-in-love tayo sa imperfection. Gustong-gusto natin yung mga tauhan na nagkakamali, nagpapadalos-dalos, o kaya naman ay nagpapadalas tukso. Minamahal natin ang kanilang mga kapintasan na kapatapatawad. Dahil sa mga kapintasang ito, sila ay natututo. Sa mga pagkakamaling ito, sila ay natututo at tayong mga mababasa at manonood ay natututo rin. Halimbawa, si Gwyneth, sa dulang lukot-lukot at bilog-bilog. So si Gwyneth ay kagaya lang din ng ibang kabataan na gastador, sunod sa uso, at walang irresponsable sa paghawak ng pera. Isa pang halimbawa, si Professor Caracol sa dulang ang Goldfish ni Professor Dimandal. Si Professor Caracol ang principal na sip-sip sa otoridad, nangungunsinte ng mga magulang na wala sa lugar, at napagpapalit ang pagbigkas ng P at F. So dahil sa mga kapintasang ito, nakikita natin yung ating mga sarili. Kaya sila ay mas nagiging kamahal-mahal. Nai-inlove din tayo sa mga tauhan na nag-iisa. So minamahal natin yung mga tauhan na walang kasama dahil bilang tao alam natin kung ano yung pangungulila. Ang halimbawa nito ay si Pakawakaw. Si Pakawakaw mula sa dulang Kasaraytuma. So siya ang kinikilalang babaylan ng mga taga-isla. Ngunit sa kwento, wala nang naniniwala sa kanya. At kahit yung kanyang pamilya ay tinalikuran na siya. Ikalawang halimbawa naman ng tauhan na nag-iisa ay si Kanoyan. Mula sa Epiko na Lamaan. Nangungulila siya sa pagpanaw ng kanyang ama at ang tingin sa kanya ng ina ay isang produkto na inilalako sa mga binatang manliligaw. So sa kanyang kalungkutan, gusto ni Kanoyan na tumakbo, tumakas, at lumayo. At aminin nyo man o hindi, minsan o madalas sa totoong buhay, gusto niya ring tumakas, tumakbo, at lumayo. Minamahal din natin ang mga tauhan na kakaiba. Narinig natin kanina, mahal na mahal natin si Alphaba. Nai-in-love tayo sa mga tauhan na sa tingin natin ay iba ang pagtingin sa mga bagay-bagay. Sa lente natin, sila yung weirdo. Sila yung may top-up. Minamahal natin yung mga cool at astig. Ito yung mga tauhan na hindi pa natin nakikilala o ngayon pa lang natin makikita. Minamahal natin yung mga taong kaiba sa atin. So isang halimbawa ay si Tweety Bird. Nang si Ramon Bautista and his tales from the friend zone. So si Tweety Bird ay kakaiba dahil hindi siya nagsasalita. Literal na hindi nagsasalita. So nagprotesta yung kanyang boses dahil siya ay heartbroken. So hinihintay ng manonood kung kailan siya unang magsasalita. Isa pang kakaiba at weirdo ay si Benson mula naman sa dulang Ligo na yu, lapit kami. So si Benson ay palaging may hawak ng antena at naghahanap ng signal mula sa mga alien. So malalaman natin maya-maya lamang kung bakit niya ito ginagawa.
Minamahal din natin yung mga tauhan na mayroong mayamang backstory. So kapag nalalaman natin yung kanilang kwento, yung kanilang nakaraan, mas nakaka-relate tayo. Mas nauunawaan natin yung kanilang pinag-uugatan. Halimbawa, balikan natin si Pakawakaw, ang nilimot na babaylan ng tribong Kasarayuhan. Higit siyang naintindihan ng mga manonood nung malaman nila na si Pakawakaw ay biktima ng panggagahasa ng mga militar. Nagsimulang mawala, maglaho ang kakayahan niyang manggamot dahil sa trahedyang ito. At dahil sa hindi paniniwala sa kanya ng kanyang mga katribo. Balikan din natin si Benson. Yan. Na palaging naghahanap ng signal mula sa mga alien. Nasaksihan ni Benson sa murang gulang ang pagpatay sa kanyang mga magulang ng mga militar. Pinagsuot siya ng headphones ng kanyang nanay at tatay at sinabihang, huwag mong tatanggalin yan hanggang sa dumating ang mga alien. At ang mga alien na tinutukoy nila ay ang mga sundalo. Lastly, na-in-love tayo sa mga tauhan na may prinsipyo at paninindigan. Ito yung mga characters na may pinaglalaban. Mga katauhan na passionate sa kanilang pinaniniwalaan. Sila yung mga tauhan na nagpapahayag ng mga katotohanan na madalas ayaw nating pakinggan. Halimbawa, si Jopet mula sa Kasaraytuma. So siya ay isang student researcher na tumutulong sa pagtatanggol ng karapatan ng mga katutubo. Sa pang halimbawa, si Ambet mula sa dulang Pilipinas Kong Mahal with all the overgo. So si Ambet ay isang manunulat na humihindi na sa kanilang negosyo sapagkat sa tingin niya, ang sinusulat niyang fake news at mga fake articles ay mas lalong nagpapabobo sa mga Pilipino. Sa pagsulat ng mga tauhang ito, natutunan ko na nai-inlove tayo sa mga tauhang nagmamahal, nagdedesisyon, nagkakamali, natututo. Umiibig tayo sa mga mahinibig. Dahil, para sa akin, ang kahit anong dula at ang kahit anong kwento ay kwento ng heartbreak, ng pagbasag ng puso. At dahil sa pagbasag nito, mas nabubuo yung mga tauhan. Mas nabubuo at natututo tayong mga mambabasa at manonood. Maliban sa pag-ibig na pinaparamdam sa atin ng mga tauhan na ito, isang mahalagang bagay pa ang ipinararanas sa atin ng mga tauhang kamahal-mahal. At ito ay ang empathy. Ang pag-unawa at pagkilala sa nararamdaman at dinadanas ng iba. Empathy, isang bagay na kulang sa mundo sa kasalukuyan. Sapagkat hanin niyo ng sarili ninyong mga tauhan sa inyong mga kwento, sana ay muling sumibol ang simpatya at empatya ninyo sa ating kapwa. Baka sakali, mas maging kaibig-ibig tayong lahat. Maraming salamat.